Okay na. Hello? So we're back. Sorry po, no, nakat po yung live natin. Now, tingnan niyo po itong mapa na ito during that time. So, kung makita niyo, nasan yung Judea, Jerusalem. Ito, ang liit. Di ba? And then yung mga lugar po na nabanggit, simula po dito sa, ano ba to? East or west? East to, no? East, no? Silangan. Ito, Media, Parthia, Elam, Mesopotamia. You see? And then, ang binanggit po dyan na sunod, I think ito Asia, Phrygia, Cappadocia, Pontus, and then magja-jump siya dito sa Rome. You see, ang layo po ng Rome. Di ba? Then, Cyrene. Yan, si Cyrene, no? Sa Libya, Egypt, Arabia. Then, itong Crete, no? Island lang po yan, Pamphylia. So, you see, napakalawak po nung saklaw ng mga salita na kanilang binanggit. Tayo nga, kahit yung Bisaya, nahirapan pa, di ba? Nahirapan pa tayo maintindihin. Pero sila, you see, napakadami. Di ba? Now, ngayon, isipin ninyo, paano ang mga taga-Galilea na ito na hindi edukado? Di ba? Grabe, no? Nakita niyo yung kamangha-mangha na ginagawa ng Panginoon. Hindi sila edukado, kahit po yung pananalita ng sarili nilang lengguwahe, uutal-utal pa po sila. You see? Pero, nakapagsalita po sila ng iba't ibang lengguwahe at dialekto. Wait lang, dalawa yung naka-open na mic. Baka magdoble. Nakamute ka dito sa laptop. Ano ba to? Doon. Hindi, sa'yo. I-mute mo yung sa'yo. Ito. Hindi. Okay, sige. Alright, baka lang Sorry po. Anyway, balik tayo. Now, paano po yun nangyari? Paano nila nagawa yun? Ang sagot, napuspos sila ng Espiritu Santo. See? Napuspos sila ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit po sila napuspos? Dahil ito ang patunay na ang isang tao ay pinamamahayan ng Espiritu Santo? Yun ba yung dahilan? Bakit napuspos sila ng Espiritu Santo? Mamaya, sasagutin po natin yan. Pero pansinin po muna natin yung verse 11. Ano pong sinabi sa verse 11? Naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Yun po yung naririnig nila. Take note, hindi po sila nagsasalita ng kung ano-ano lang. Okay? Hindi po sila nagahayag ng ebanghelyo or yung magandang balita. No, they are not preaching the good news. Very specific po ang sinasabi nila dito sa panahong ito. Ano po yun? Mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Now, why? Bakit po very specific na mga makapangyarihang gawa ng Diyos ang kanilang sinasabi? There is a reason. Bakit po? Tandaan po natin na ang mga sinasabi nila, yung mga sinasabi po ng mga alagad, ay kung ano ang ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Natatandaan nyo? Now, bakit ito ginawa ng Espiritu Santo? Upang malaman po ng lahat. Okay? Ibig sabihin, yung pagsasabi nilang na makapangyarihang gawa ng Diyos ay galing sa Espiritu Santo. At ginawa po yun ng Espiritu Santo sa anong kadahilanan? Upang malaman ng lahat ng mga Hudyong nakikinig na mula po sa iba't ibang bansa na ang nangyayari po sa mga alagad ng oras na yon, ng panahon na yon, ay mula po sa Diyos. Yun po ang dahilan. Bakit hindi gospel? Bakit very specific na mga wonders or na ginawa ng Panginoon? Para po malaman nitong lahat ng mga Hudyo na mula sa iba't ibang bansa, ang nangyayari sa kanila ay mula sa Diyos. Hindi na nila maiisip na galing sa demonyo. Hindi na nila maiisip na kung ano-ano pa mang dahilan na pwede nilang ibigay. No? Now, bakit po? Now, paanong may isip ng mga Hudyo na gawa yun ng Diyos sa pamagitan ng pagkarinig nila ng mga pagsabi ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos? Kasi po, kung babalikan po natin sa Old Testament, ang pamamaraan po ng mga Hudyo ng kanilang pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon ay ang pagsasalita po at paghahayag ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Basahin natin sa mga awit. 26 verse 7. Tingnan niyo po. Na umaawit ng malakas ng awit ng pasasalamat at ang iyong kahangahangang mga gawa ay ibinabalitang lahat. You see? You see? Again, chapter 40 verse 5. Pinararami mo
O Panginoong kong Diyos, ang iyong mga kagila-gilalas na gawa, you see? At ang iyong mga pag-alala sa amin. Walang maaring sa iyo'y ihambing. Kung aking ihahayag, you see, ang mga iyon at isasalaysay. Ang mga iyon ay higit kaysa mabibilang. And in chapter 77, verse 11, aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Aking aalalahanin ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na kahangahangang gawa mo noong unang panahon. You see? And the last one, chapter 78, verse 4. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli. Ibig sabihin, sasabihin nila. Kundi sasabihin sa darating na salinlahi, ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. You see? Marami pa po tayong mababasa kapag binasa po natin yung mga awit at pati rin po yung iba't ibang bahagi ng Old Testament. Marami pa po tayong makikita dyan. Ngunit makikita natin dito ay malaking senyales para sa lahat ng mga nakakarinig na ito ay gawa po ng Diyos. Ito ay himalang galing sa Diyos. Wala silang kawala. Wala silang kawala. Bakit? Wala silang masasabi. Hindi nila masasabing ito ay galing sa demonyo. Dahil walang demonyong magpupuri at maghahayag ng lahat ng makapangyarihang gawa ng Diyos. Di ba? Wala po. Wala po. Kung kaya't, corner na sila. Hindi na nila maaakusahan itong mga alagad na, hindi, ano lang kayo, hindi yan galing sa Panginoon. Cornered sila. Tingnan nyo po, ano na lang ang kanilang tanong na meron sila. Verse 12. Ito na lang yung tanong nila. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, ano ang kahulugan nito? Wala na silang nasabi. They accepted na yung nangyari sa mga alagad ay mula sa Diyos. And take note, kilala po yung mga alagad bilang tagasunod ni Jesucristo. At sila po'y galit doon. Why? Kasi nga po si Jesus ay tinuturing na, ano yung blasphemous? Yung, si Jesus, di ba? Kaya nga po siya pinatay. Di ba? Itinuturing nila na kaaway po si Jesus. Pati ang kanyang mga alagad. Pero what? Anong naging reaksyon nila? Wala na, cornered na tayo. Galing yan sa Diyos eh. Yung ginagawa nila eh. So tanong nila, anong kahulugan nito? Di ba? Now, isa po sa mga nakakamanghang isipin na ang sagot po sa tanong nila ay ang sagot din po sa tanong natin kanina. Okay? Okay? Kung ano yung sagot nila dito sa tanong na ito, yun din po ang sagot sa ating mga tanong kanina. Ano ba yung tanong? Totoo bang nangyayari pa rin ang speaking in tongues? At ito ba ay katiyakan ng kaligtasan? Now, masasagot natin ito sa kung ano po, okay, kala nyo sagot na, no? Hindi pa. There's more. Masasagot po natin ngayon kung malalaman po natin ano yung nangyari pagkatapos nung binasa natin. Okay? Malalaman natin yan. Ay, Rael, mag-i-extend ka na naman. Yes! Mababasa po natin yan sa verse 12, verse 14 hanggang verse 42. Haba po, di po ba? Pero, hindi po natin babasahin yan. Okay? Ibibigay ko na lang po yung buod ng anong nangyari. Ito po yung nangyari pagkatapos nun. Si Pedro ay naghayag ng magandang balita. Doon na siya naghayag ng magandang balita. Verse 14, mababasa po natin yan. At sa verse 41, pwede mo ipakita yung verse 41? Nasali ko ba dyan verse 41? Hindi. Okay, pakita mo na lang dito. Verse 41, itong nangyari. Ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Yun po yung nangyari pagkatapos nun. Now, makikita ba natin dito na ito ay tanda ng kaligtasan? Yung speaking in tongues, tanda ba yun ng kaligtasan? Kung atin pong titingnan ng konteksto, hindi po. Hindi yun tanda ng kaligtasan. Bagkus, ito po yung pamamaraan lamang. Okay? Pamamaraan ng Espiritu Santo sa natatanging tagpo or sitwasyon. Na iyon po ay upang ihanda ang mga tao
na makinig sa salita ng Panginoon at maligtas ang mga inililigtas. Kaya nga, di ba, cornered na sila, wala, galing to sa Diyos. Kaya nagkaroon ng speaking in tongues para maihanda sila sa sasabihin sa magandang balita. Yung speaking in tongues ay pamamaraan lang po ng Espiritu Santo upang ihanda yung mga ililigtas, yung mga babautismuhan sa iglesia, sa iisang katawan. Okay? Parte lamang po ito ng pamamaraan ng Espiritu Santo, again, para sa paghahanda na maihayag ang magandang balita at maidagdag sa iglesia ang mga naliligtas. Pamamaraan lang po iyon. Now, ibigay ko sa inyo yung kabuang nangyari mula po sa chapter 1 para makita po ninyo. Ito po nangyari. Ang mga alagad ay binautismuhan sa Espiritu Santo. Di ba? Yan yung nangyari. Now, upang mailagay po sila sa katawan, which is yung iglesia. Okay? Upang sila po ay mapuspos ng Espiritu Santo. Okay? And then, okay, Espiritu Santo, upang sila ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Pinuspos sila ng Espiritu Santo, listen, para makapagsalita sila ng iba't ibang wika. Bakit po? Upang maging senyales sa mga tagapakinig, yung mga Hudyo po na galing sa iba't ibang bansa, upang maging, yung speaking in tongues po ay upang maging senyales lang po sa kanila. Na yung nangyari po na doon sa verse 4 na nangyari na binasa natin, ay mula po sa Panginoon. Dahil, bakit mula yun sa Panginoon? Nahahayag nila ang mga dakilang ginawa ng Panginoon. Di ba? Natatandaan niyo po? Now, upang may handa ang kanilang mga tenga sa paghahayag ng Ebanghelyo ng Diyos. Ito ay natatanging dahilan, hindi para ipakita na sila ay may Espiritu Santo, hindi po. Ito ay natatanging paghahanda ng Espiritu Santo para po sa natatanging dahilan. Specific reason. Hindi po siya universal reason. Okay? Sa sitwasyon po na nabasa natin, ito po ay para sa paghahayag ng magandang balita. Yun po yung specific reason nun. Now, kung mapapansin nyo po, sinabi ko po kanina, para sa mga natatanging dahilan. Bakit po? Kasi po, ipapakita ko po sa inyo ang iba pang mga tagpo kung saan may mga natatanging nangyari para sa natatanging dahilan. Another example, punta po tayo sa chapter 8, verse 14 to 17. Basahin natin. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria. Okay? Nag-jump po tayo from chapter 2 to chapter 8. Okay? Iba na po yung sitwasyon nito. And listen, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ito po yung sitwasyon ha. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay at sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Now, ano po yung nangyari dito? Kung atin pong titingnan yung verse 14, sinabi doon na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos. Now, iba na po to. Hindi na po tayo mga Hudyo, okay? Tapos na po yung Hudyo na part. Ngayon naman, another group of people, yung mga taga-Samaria. Now, sino ba itong mga taga-Samaria? Okay? Sino ba itong mga taga-Samaria? Sila Tatay Doy, taga-Judea. Sino yung mga taga-Samaria? No, Tatay Doy. Now, ito pong mga taga-Samaria, kung matatandaan nyo po, sila po ay kinakamuhian ng mga Hudyo. Okay? Yung mga taga-Samaria, hate na hate po sila ng mga Hudyo. Hate na hate po talaga na mas pinipili po ng mga Hudyo na dumaan po sa ibang ruta kapag, for example, may pupuntahan po sila. Tapos kailangan nilang daanan yung lugar ng Samaria. Alam niyo po anong ginagawa ng mga Hudyo? Imbes na dumaan sila doon para mabilis, ikot pa sila. Ibang ruta po yung gagamitin nila. Bakit? Ganon na lamang po ang kanilang pagkamuhi sa mga taga Samaria. Na ayaw nilang pumatong ang kanilang paa
doon sa lugar ng Samaria. Ganun po nila ka-hate ang mga taga-Samaria. Okay? Ganun ba, Tatay Doy? Taga-Judea kasi si Tatay Doy. Now, bakit ganun na lang ang pagkamuhi ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria? Bakit nila hate na hate? Kasi po, ito pong mga taga-Samaria ay mga Hudyo din po ito. Okay? Mga Hudyo din po sila na mas pinili nilang, ito, warning to sa mga hindi pa kasal dyan, na makipag-asawa sa mga hentil. Ano ba yung mga hentil? Mga hindi nananampalataya sa tunay na Diyos. Pinili nilang makipag-asawa, cross-marriage, intermarriage sa mga hentil. At ano nangyari sa kanila? Sinamba nila yung Diyos-Diyosan ng mga hentil. Kaya itong mga Hudyo na nagkiklaim na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel, galit na galit sila dito sa mga Hudyong ito. That's the reason why they hate yung mga taga-Samaria. O ano ngayon? Ano ngayon kung hate nila? Di ba? Ano ngayon? Now, dahil nga po ang mga Hudyo, listen, dahil nga po ang mga Hudyo ay kinakamuhian ng mga taga-Samaria, dapat po may mangyari na magbabago at makakatulong sa mga mananampalatayang Hudyo na tuluyang basagin po yung ganitong pakikitungo sa mga taga-Samaria. Okay? At mawala ang kaisipang sila ay mababang uri ng mga Kristiyano. Kasi nga po, hate nila ang mga taga-Samaria. So, meron pong dapat mangyari na makakapagpabago ng pananaw at pag-iisip ng mga taga-Hudyo. Dapat may mangyari para hindi na nila kamuhian ang mga taga-Samaria. Kasi nga po, hate na hate nga po nila yun. Now, ano ang dapat mangyari? Tingnan natin ang ginawa ng Panginoon sa verse 14. Sinugo nila sa kanila, chapter 8, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Sino yung sila? Sino yung nagsugo kala Pedro at Juan? Yung mga mananampalatayang Hudyo. Okay? Sinugo ng mga mananampalatayang Hudyo sila Pedro at Juan. Bakit po? Verse 15. Upang tanggapin ang Espiritu Santo ng mga taga-Samaria. Bakit kailangan nila tanggapin? Verse 16. Sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila. Yung Espiritu Santo, hindi pa binabautisman itong mga taga-Samaria. Oh, bakit ganun? Di ba sabi mo, Kuya Ryle, nung last week at two Sundays ago, ang isang taong mananampalataya, babautismuhan yan kaagad. Di ba? Ng Espiritu Santo sa katawan. Isasali agad yan sa katawan ng iglesia. You see now? Again, yung pagbabautismo po, that's a universal thing. Lahat po yan mangyayari sa bawat mananampalataya. Yung pagbabautismo ng Espiritu Santo. Pero dito, hindi nangyari kaagad. Why? Why? Kasi meron pong dahilan ang Panginoon. You see? Bakit po? Sasabihin ko po yan sa inyo na ito po ay isang halimbawa ng pangyayari na natatangi lamang dahil sa natatanging dahilan. Again, baptism of the Holy Spirit, universal. Pero yung nangyari ngayon, very specific. Why? Dahil po ang sabi ng Panginoon, di ba? Lahat ng sumasampalataya ay babautismuhan sa Espiritu Santo at mananahan sa taong iyon. Now, ito po, again, ay mangyayari sa lahat, pero bakit dito sa binasa natin, hindi iyon nangyari kaagad? Ulitin ko po, ito ay may dahilan at natatanging dahilan. Ngayon, bakit ko po binibigyan ito ng diin? Kasi ito din po ang sagot sa tanong natin kanina. Nangyayari pa rin ba ang speaking in tongues sa panahon natin? Kasi nga po, itong mga charismatic at Pentecostals, ang kanilang paniniwala, universal thing ang speaking in tongues. Okay? Nakuha niyo po ako? Universal thing. Ibig sabihin, nangyayari sa lahat ng mananampalataya. Okay? Pero I am trying to show to you na yung speaking in tongues ay hindi po siya universal. Nangyayari lamang ngayon sa natatanging dahilan. Gaya, nung nangyari dito sa binasa natin, universal po ang pagbabautismo sa Espiritu, pero hindi yun nangyari for a certain reason. You see? For a certain reason. Now, bakit? Bakit hindi nila natanggap kaagad? Ito yung dahilan. Upang masaksihan po ng dalawang pinaka-importanteng Hudyo sa panahong ito, na sina Pedro at Juan, na ang mga nananampalataya na taga-Samaria ay tunay ngang kabilang na sa iisang katawan. Kailangan nila yon masaksihan.
Kasi nung time na tinanggap po ng mga taga-Samaria ang magandang balita, tinanggap nila si Jesus. Wala po si Pedro at si Juan. And kailangan nyo nila masaksihan para masabi nila mismo, okay, itong mga taga-Samaria, tunay ngang sila ay parte na ng iglesia ng Panginoong Jesus. Para ma-break po yung pag-iisip, yung pagkakamuhi nila sa mga taga-Samaria. Yun po ang dahilan why God allowed to delay yung pagbabautismo ng Espiritu Santo sa mga nananampalataya sa taga-Samaria. You see, universal siya, pero ginawa ng Panginoon specific this time for a certain reason. Meron pa isa. Chapter 10, verse 44 to 47. Basahin natin. Samantalang, sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Okay, ito na naman. Bumaba na ang Espiritu Santo. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay, ano nangyari? Namangha. Bakit? Sapagkat ibinuhos din, listen, ibinuhos din maging sa mga hentil. Sino yung mga hentil? Mga hindi nananampalataya sa tunay na Diyos. Ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung kaloob na yon? Verse 46, sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Again, this is the second account na nangyari po yung speaking in tongues in the whole New Testament books. Ito yung second po na account. Okay? Ngayon, verse 47. Maaari bang hadlangan? Ito yung sabi ni Pedro, no? Grabe. Maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Pero tandaan niyo po, tapos na tayo sa mga Hudyo, tapos na tayo kanina sa mga taga-Samaria, natanggap na nila, nakita nila na mga taga-Samaria ay parte rin ng Iglesia ng Diyos. Ngayon naman, tayo ay binabasa natin yung mga hentil, the third group. Third group na tayo. Hudyo, sa mga taga-Samaritan, mga Samaritano, at mga hentil. Now, again, yung mga hentil po, sila po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Ngayon, ano ang nangyari dito? Kung babasahin natin ang chapter 10, yung buong chapter 10 po pero hindi natin babasahin. Dito natin makikita yung pangalang Cornelius. Narinig niyo na po si Cornelius? Isa po siyang Roman soldier. Roman soldier. Ibig sabihin, siya po ay isang hentil. Isa po siyang hentil. Hindi po siya sumasamba sa tunay na Diyos. Pero, may nangyari po sa buhay ni Cornelius, at sa sambahayan po ni Cornelius, unang nabuksan ang pinto para sa mga hentil. Dito po nag-start na mag-spread ang magandang balita sa mga hentil, sa tahanan, sa sambahayan ni Cornelius. Okay? Now, si Pedro po ay nangaral sa kanila patungkol sa Ebanghelyo at habang siya po ay nangangaral, habang nangangaral si Pedro, ano nangyari? Verse 44, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Okay? At ano po ang naging reaksyon ng mga mananampalatayang Hudyo? Very surprising. Anong naging reaksyon nila? Verse 45, sila ay namangha. Bakit? Sapagkat ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit po sila namangha? Diba? Makikita po natin dito na ang mga mananampalatayang Hudyo na sa buong buhay nila, ang akala nila sila lang ang pinili ng Diyos. Listen carefully. Itong mga Hudyo, buong buhay nila, ang alam nila sila lang ang chosen people of God. Okay? At ang kaligtasan ay nasa sa kanila dahil sila ang nakakakilala sa tunay na Diyos. Yan po ang pag-iisip nila. At kinakamuhihan nila ang mga hentil dahil nga sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga nagalit yung mga Hudyo sa mga taga-Samaria kasi nakipag-intermarriage sa mga hentil. So you see, kung hate nila yung mga taga-Samaria, hate din nila itong mga hentil. Kinakamuhihan nila ito. Di ba? At ngayon, nasaksihan nila
na ang kaligtasan ay para din pala sa mga hentil. Bakit? Ano yung naging patunay para masabi nilang ang kaligtasan ay para din sa mga hentil? Dahil pinagkalooban sila din ng Espiritu Santo. You see? At ano yung patunay na sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo? Verse 46, nagsalita sila ng mga wika gaya na nangyari sa chapter 2, verse 4. Ngayon, ulitin ko po, ito ba ay para maipakita na sila talaga ay pinamamahayan ng Espiritu Santo? Well, somehow, yes. Yes. Ngunit, hindi para mapatunayang sila ay ligtas. Hindi po yun ang purpose nung nangyari dito sa binabasa natin ngayon. Ang purpose po is verse 47. Upang hindi na hadlangan, you see? Upang hindi na hadlangan at mawala na ang dating kaisipan sa mga Hudyo na para sa kanila lang ang kaligtasan. Na kailangan mo munang maging Hudyo upang maligtas. Yun po yung turo nila. Kaya tingnan niyo sa verse 47, anong sabi ni Pedro? Ito yung dahilan bakit nagkaroon ng speaking in tongues during this time. Sabi ni Pedro, maaari bang hadlangan ng sino man ng tubig upang huwag mabautisman itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? So you see, dati, sabi nila hindi, mga hintil kayo. Pero ngayon, ano sabi ni Pedro? Hahadlangan ba natin? You see, yun po ang dahilan. Bakit ginamit ng Espiritu Santo ang pagsasalita sa iba't ibang wika? Para sa ganitong natatanging dahilan. Wala nang masasabi ang mga Hudyo upang igiit nila na ang mga hentil ay hentil at hindi sila kasama sa mga pinili ng Diyos. Hindi na. Wala na silang reason to say that. Why? Nakita nila na kung ano yung nangyari sa kanila sa chapter 2 verse 4, nangyari din sa mga hentil. That's the purpose of speaking in tongues. Makikita nyo dito na ang layunin at hangarin ay upang makita ng lahat, lalo na po ng mga Hudyo, na ang piniling bayan ng Panginoon, yung mga Hudyo, makikita nila ang nag-iisang katawan at ang nag-iisang iglesia, hindi lang mga Hudyo. You see? That's the purpose. Kung kaya't kung magpapatuloy po tayo sa chapter 11 ng, di ba, mga gawa to, chapter 10 to. Kung babasahin nyo po yung chapter 11, doon po nagulat si Pedro sa iglesia. Di nagulat. Sa 11 po, nagulat po, nag-report po si Pedro sa mga mananampalatayang Hudyo. Nagulat po siya. Tingnan po natin kung ano yung naging ulat niya. Chapter 11, verse 15 hanggang 18. Meron? Nang ako'y magsimulang magsalita, si Pedro po ito. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Nire-relay niya po yung nangyari ha. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Sabi niya sa mga mananampalatayang Hudyo. At naalala ko ang salita ng Panginoon. Kung paanong sinabi niya, si Juan nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila, eto na, tingnan nyo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay din sa atin. You see? Nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Bakit ganyan ang words ni Pedro? Kasi nga, Hudyo siya. Ang dati niyang alam, Hudyo lang ang ligtas. Pero di ba sabi niya, bakit ko hahadlangan ang Diyos? Di ba? And 18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tingnan niyo yung reaction ng mga mananampalatayang Hudyo. Tumahimik sila. Tumahimik sila. Kumbaga parang siguro kino-contemplate nila. Oo nga, no? Tama. Di ba? At ano nangyari? Niluwalhati ang Diyos. At anong sabi nila? Kung gayoy, binigyan din. You see? Binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. That's the purpose ng speaking in tongues. Para mabuo yung iisang katawan. Na dating Hudyo lang daw, pero ngayon, di ba? Crossing, beyond borders. Hudyo, tapos Samaria, tapos Hentil. You see? Naririnig niyo po ba yon?
Now, verse 17 at 18, silang mga mananampalatayang Hudyo ay napagtanto na ang kaligtasan nga ay binigay din ng Diyos sa mga Hentil. That's what they realized. Iyan ang dahilan bakit may speaking in tongues na naganap sa mga panahong ito. Upang mailagay sa iisang iglesia ang lahat ng nakatakdang maligtas. Para sa natatanging dahilan at sa kabuuan, ang dahilang ito ay para sa iisang iglesia. Yun po talaga ang main reason para magkaroon at makita nila na iisa lang ang katawan ni Kristo, iisa lang ang mga mananampalataya, iisa lang ang iglesia. Kaya nga 'di ba nabasa natin kanina, sabi ni Pablo, walang Hudyo, walang Griego, walang alipin, walang mayaman. You see? That's the general message of Ecclesia. Iisa. Now, tapos na ba? Hudyo, Samaria, Hentil. Pero meron pa pong isang grupo. May isa pang grupo na nakawala. Wala pa sila sa iglesia ni Kristo. Wala pa. Meron pa isang grupo. Dapat huliin sila. Okay? Napasok na ang Hudyo, napasok na ang mga Samaria, napasok na ang Hentil. May isa pang grupo. Sino sila? Chapter 19. Basahin natin ang verse 1 and 2. Malapit na ba? Okay, malapit na. Samantalang si Apolos ay nasa Korinto. Si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Efeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Oh, may nakita siya. Mga alagad pag sinabi nating alagad, mga mananampalataya yan. Okay? Na ano nangyari? Verse 2. At sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya? Again, may nangyari na naman. Sinabi nila, hindi. Hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. So ito yung mga nakawala. Okay? Pansinin niyo po, sila ay mga alagad ng Panginoon, pero hindi nila alam ang Espiritu Santo. Ito yung grupo na sinasabi ko sa inyo na mga nakawala. Sino sila? Verse 3. Kaya't sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Okay? They were baptized, pero sa bautismo ni Juan. Sila ay mga alagad na mula po kay Juan na tagapagbautismo na kabilang pa sa lumang yugto, yung sa lumang tipan pa. Kasi nga po, kung tatandaan nyo po, the church is the new face. Bagong yugto po ang church. Okay? Yung lumang yugto, kabilang po doon si John the Baptist. Old face pa yon. Kaya, pansinin niyo po ang sinabi ni Pablo sa verse 4. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid ay kay Jesus. You see? Kailangan nilang maipasok sa bago at huling yugto ang mabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dapat ma-shift na sila from baptism of John to baptism of Christ. Kung kaya't ito ang ginawa nila. Verse 5. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ano po ang nangyari pagkatapos nito? Verse 6. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ito na nangyari. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. And wait, there's more. At sila'y nagsalita ng mga wika at propesiya. Third and the last account ng speaking of tongues in the New Testament. The third and the last. Ito po yung pangatlo at huling pagsasalita sa mga wika. Now, bakit po ito nangyari? Bakit
sila ay nagsalita ng mga wika at bakit kailangang or bakit hinintay muna na makatagpo nila si Pablo? Parehong dahilan po sa nangyari kanina sa mga hentil. Upang sila ay formal na may hayag na sila ay kabilang nga sa iisang katawan, ang iglesia ng Panginoong Jesus. Na hindi lang kayo mga followers ni John, but you are followers of Christ and parte kayo ng iisang iglesia. You see? Ulitin ko po. Ito na ang huling account na mababasa natin sa Biblia kung saan nangyari ang speaking in tongues. At napakalinaw po na ang dahilan at layunin nito ay upang masira na ang division na meron. Di ba? Dati, at bagkus maging iisa na ang mga mananampalataya. You see the division? Binautismohan sila kay Juan. You see the division? Di ba? There must be unity. Kaya nga po sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, chapter 3, verse 28, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat, mga Hudyo, mga taga-Samaria, mga hentil, at yung mga naunang sumusunod kala Juan taga-bautismo, lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ginamit po ang speaking in tongues upang ipagkaisa ang iglesia. Iyan ang natatanging dahilan kung bakit ito nangyari. Yun na po yun. Wala nang ibang dahilan. At sa pagtatapos, may dagdag ko lang po. Something very amazing. Very something amazing. Balik tayo sa Genesis. Chapter 11, verses 1 to 9. Huwag kayong mag-alala, malapit na po. Basahin natin. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika. Wikang pambansa. Okay. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar. At sila'y tumira doon. At sinabi nila sa isa't isa, ali mo, tayo'y gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang semento. Imagine nyo, may ginagawa po sila. Sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Now bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, may kausap siya, tingnan ninyo, sila'y isang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Why? Because they are united. Di ba? Hali kayo, sabi ng Panginoon. Tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula noon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya't ang ipinangalan dito ay Babel, Babylon. Dito nagsimula yung Diyos-Diyosan. Sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula noon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ano po ang ating makikita dito? Listen carefully. Dito po, sa pamagitan ng iba't ibang wika, in the context of Genesis 11, sa pamagitan ng iba't ibang wika, sila na iisa ay pinagwatak-watak. Bakit? Dahil sila'y sumasamba sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, sa ating napag-aralan, sa pamagitan ng iba't ibang wika,
Pinag-isa ng Diyos ang iba't ibang uri ng tao, Hudyo, Samaritan, Hentil na sumasamba sa Kanya. The same sa pamamagitan ng iba't ibang wika. Pinag-isa tayo. The very opposite of Genesis 11. Sa iba't ibang wika, pinaghiwa-hiwalay sila. Pero ngayon, sa paghahayag ng pagliligtas ng Panginoon, pinag-isa ang lahat ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng iba't ibang wika. Yan po ang dahilan kung bakit may speaking in tongues. Yan ang natatanging layunin ng speaking in tongues. Now, ano ang sagot sa tanong? Nangyayari pa ba ito sa panahon natin? 1 Corinthians 13 verse 8. Yung pala dapat sinabi mo na lang tural. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay lilipas. Ito po ay titigil at tumigil na. Tapos na. Ngayon, kung ipagpipilitan po ng mga charismatic movement at Pentecostals na ito ay nangyayari pa rin, ito po yung challenge ko sa kanila. Siguraduhin nilang ito ay ayon sa salita ng Diyos. Yung pag-i-speaking in tongues sila ay ayon po sa kung ano yung design ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, itong mga tongues na ito ay tinatawag na mga tunay na wika at dialekto. Mga wikang hindi nila alam at pinag-aralan. Ngunit dahil sa pagpuspos ng Espiritu Santo, ay magagawa nila iyon. That must be the requirement. Okay? Dapat makapagsalita sila ng tunay na mga wika na hindi nila alam at hindi nila inaaral. Pero sila ay makakapagsalita nun dahil pinuspos sila ng Espiritu Santo. Kung sasabihin nilang tunay yun. Hindi po yung ginagawa nila sa video kanina na puro na lang basura ang pinagsasabi. Ang mga wika po ay totoong wika at naiintindihan. Hindi po gawa-gawa ng mga kabaluktutan. Now, sa pagtatapos, ang tanong, ano ito para sa atin? Okay, that's information. Ano yun para sa atin? Ano ngayon? Kung nalaman natin na hindi na pala ganon. Now, ito po ay pagpapakita. Pinakita po ng salita ng Diyos sa atin na yung lahat ng mga nangyari ay itinakda po ng Panginoon at kalooban po yun ng Diyos. Now, ito po ay pagpapakita sa bawat isa sa atin na ang tanging dapat gawin lang natin ay ang patuloy na pagpapasakop at ilagak ang ating buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong pagkatao sa kalooban ng Diyos. Huwag na tayong mamuhay sa kasalanan at sa mga patagong kasalanan, sa mga pagkukunwari. Ihayag natin ang lahat ng iyon at ating talikuran. Huwag nang maging mayabang, no, na tila ba tayo ay may kakayanang gawin ang anumang ating gustuhin. Bagkus ibuhos natin ang ating buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ilagak natin ang ating mga sarili sa pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita na tayo ay mga tagapakinig at tagagawa, sumusunod sa Kanyang kalooban. Magpakatino kayo at laging magbantay dahil ang kaaway ay laging nakaabang. Huwag nating bigyan ng kahit na kaperanggot na pagkakataon na ang kasalanan ay masunod sa ating mga buhay. Huwag niyo pong bibigyan. Merong ang kanta na favorite ko dati. Kapag ang puti, sinumulan mong samahan ng itim, ano mangyari? Magiging gray. Ano ibig sabihin nun? Kahit pa unti-unti yan, kahit pa maliit pa yan na kasalanan, it will affect the whole thing. Sigurado po yan. Kahit isang give in mo lang sa kasalanan, it will affect us. Now, bakit po natin to dapat laging isipin? Kasi po, ang tanging layunin ng mga mananampalataya ay mapuspos ng Espiritu Santo upang maisagawa niya sa pamagitan natin
ang kalooban ng Diyos. The same thing na nangyari po sa Book of Acts. Nangyari ang lahat ng iyon dahil itinakda ng Panginoon. At kasali po sa mga pamamaraan na kanyang ginamit ay yung mga mananampalataya. Mga tunay na mga mananampalataya na nagpapasakop sa kanyang kalooban. Hanggat hindi po natin sineseryoso ito, hindi mangyayari at mangyayari kung ano sana ang kalooban ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. No? So let us be careful para mangyari ang kalooban ng Panginoon. Now, hindi ko po sinasabi na tayo ay soberanya sa Panginoon. Mangyayari at mangyayari. Ito yung amazing. Mangyayari at mangyayari ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi tunay po ang kanyang salita. Anong ibig ko pong sabihin? Tunay na sinabi niya na ang mga tunay na mananampalataya nakikinig at gumagawa. Nakikinig at sumusunod. So kung tayo man po ay sumusunod sa Kanya, dahil totoo ang Kanyang salita sa buhay ng bawat isa. Kung tayo man po ay sobrang ingat na hindi na magpadala sa mga pagnanasa ng laman at kasalanan, dahil po yun sa kagagawan ng Panginoon. So the challenge is, pagkatapos nito, pag uwi ninyo, hihilata na naman tayo. Cellphone na naman tayo. Huwag niyo pong isipin na nakasimba na kayo, okay na yung mali po yan. Sa bawat minuto, atin pong aralin ang salita at pagbulay-bulayan ang kanyang salita. That is the normal Christian life. Normal Christian life. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyo pong salita, sa paghahayag mo ng katotohanan. Salamat dahil nakita at naunawaan namin ang iyong layunin sa paghahandog mo ng kaloob ng Espiritu Santo, at yon ay ang pagsasalita sa mga wika. Tunay nga ng iyong layunin ay upang pag-isahin ang iyong katawan, pag-isahin ang iyong iglesia. At salamat dahil sa katotohanan ito, hindi na malilinlang ang bawat isa sa katuruan na meron ang mga ibang grupo, lalong-lalo na sa mga naniniwala na ang pagsasalita sa mga wika ay katibayan ng kaligtasan. Ngunit ang tanging katibayan ng kaligtasan, sabi mo nga sa iyong salita, ang iyong mga itinalaga, iyong tinawag. Ang iyong mga tinawag, iyong inaring ganap. Ang iyong inaring ganap ay iyong pinapabanal at iyong luluwalhatiin. Tanging isa lamang ang patunay ng isa ay ligtas, na buhay nito ay ang pagpapabanal mo, na may pagpapasakop, walang pagkukunwari, walang pagsisinungaling, walang pagtatago, ngunit paghayag ng lahat ng mga gawa na naaayon sa iyo lamang. Ito po ang panalangin ko sa iglesia mo dito sa Kabkaben, na ang bawat isa ay maging tunay dahil ang iyong salita ay tunay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya. Sa pamagitan ni Jesucristo, nasa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat po sa mga nakasama namin at see you po bukas sa ating Bible study. Thank you. Bye-bye po dyan sa Skype. Ma'am, Tita Che, Tita Susan, and TR Sean. God bless. Bye-bye po.